Sa pag-alis ni Rizzy ay bagong routine siya, bahay, paaralan. Habang si Rizzy sa Maynila nakapirme. Wala itong permanenteng termino kung kailan uuwi sa kanila. Minsan, once a week o kaya naman kada ikalawang linggo kung sila ay magkita. At pagkaminsan naman, inaabot ng 2 buwan kung masundan. Mabuti na lamang at di niya namamalayan yon dahil mas inuukupa ng pag-aaral ang isipan niya. At ito ang top priority niya sa ngayon. Lalo na ilang buwan na lamang ay magtatapos na siya. Inihahanda niya ang kanyang gamit para sa pagpunta niya sa kanyang mga kagrupo. Kailangan niya yatang pumunta sa mga kagrupo niya para makipagtulungan sa thesis nila. Di niya yata kakayanin itong mag-isa. Kasalukuyan siya naghahanda nang marinig niya na may tumunog sa pinto at napamulat siya sa nakita. Rizzy? Di niya inaasahan ang pagdating ng asawa. Dahil puno ang schedule nito nung pinakita sa kanya. Bakit para ka nakakita ng multo? Ayaw mo ba akong makasama? Siyempre naman, gusto. Natatawa niyang sabi at yumakap siya sa asawa. Kaya lang paalis ako ngayon, wika niya nang bumitaw sa lalaki. Paalis kasi ako ngayon, may gagawin kami ng mga kagrupo ko. At doon ay nakita nito ang dala niyang backpack na may lamang gamit na nakapatong sa sofa. Bakit may mga dala ka pang gamit? Baka kasi doon ako makatulog mamayang gabi. Hindi ko kasi alam kung anong oras kami matatapos. Iwan mo na tong mga gamit mo. Sasamahan kita. At uuwi tayo kahit madaling araw pa yan. Mautiridad na utos nito. Baka mainip ka lang doon. Aniya, ayaw niya naman itong mabagot sa kakahintay sa kanya. Ihahatid lang kita. Pagkatapos uuwi rin ako. Pag-message ka lang sa akin kapag tapos na kayo. Maliwanag na ba? Doon kita susunduin. Anito sa mautiridad na tono. Kaya wala na siya nagawa kundi sumang-ayon dito. Kalahating oras lang naman ay nakarating na sila sa bahay ng kanyang kaklase. Naroon nga ito naghihintay sa may gate. Mukhang kanina pa inabangan ng isang binata ang pagdating niya. Mabuti't pumunta ka, Alyana. Akala ko magsusulo ka. Hindi ko pala kaya. Natatawa niyang sagot kay Simon. Mayabang kasi siya nung una. Kaya sabi niya kaya niya mag-isa yung thesis niya. Hindi pala yun ganun kadali. So, nasaan na ang bag mo? Tanong nito na makita na laptop lang ang dala niya at manipis na tote bag. Mahahalata agad na tangi laman ay ilang school supplies kagaya ng bond paper at isang notebook. Uuwi ako mamaya, susundin ako ng asawa ko. Wika niya, nilingon niya si Rizzy na noon ay nasa likuran niya. Akala niya nga nasa sasakyan pa ito, bumaba rin pala ito at sumunod sa kanya. Ipinakilala niya ang asawa sa binata na tila na-amuse ito habang hinahagod ng tingin si Rizzy. Isa ito sa nagpapakyut sa kanya sa school at tinapat niya na may asawa na siya. Ayaw nitong maniwala at ngayon nga nakita nito ang ebidensya. Hi po sir. Magalang na bati nito kay Rizzy. Napakababal loob na bati ni Simon. Palibhasa, isang tingin pa lamang nito kay Rizzy ay mapaghahalata ng mataas na uri ng pagkatao nito. Sasakyan pa lang nito, mahahalata na milyon-milyon ang halaga. Nginitian lang din nito ang lalaki. Maging 3 pa niyang kaklase na di na nakapaghintay sa loob ng bahay. Lumabas ito upang salubungin sila. At ipinakilala niya rin ang 2 babae sa asawa na sina Misha at Rona at si Greg. So paano Rizzy, mamaya ime-message na lang kita kapag tapos na kami. Pagtataboy niya sa asawa. Sige na, tumuloy ka na sa loob. Dito na ako sa kotse, hihintayin kita. Baka mainip ka. Bulalas niya dito. Kaya ko ang sarili ko. Gumawa lang kayo. Ang tiyak nitong sabi, kaso nag-aalangan pa rin si Alyana. Sigurado ka? Oo. Kung yun po ang gusto nyo, sige po. Padadalhan ko na lang po kayo ng kape sa maid. Sabi ni Simon na di nawala ang paggalang kay Rizzy. Pumasok na lamang sila sa loob habang naiwan si Rizzy sa labas ng gate. Si Alyana di tuloy makafocus sa ginagawa niya, knowing na baka naiinip na si Rizzy sa labas. Ano ba naisip niya? Ayaw niyang umuwi muna. Aniya sa isipan habang nakasilip kay Rizzy sa bintana, bagay na napansin ni Misha. Uy, Alyana, hayaan mo muna yung asawa mo. Mukhang kaya naman niya ang sarili niya. Anito na sinang-ayunan naman ni Rona. Oo nga girl, matanda na yung asawa mo, wag mo na siyang alalahanin. Sumilip din ito sa bintana. Si Rizzy naman, nakita nilang mukhang nagkakape ito habang nakatalikod sa kanila. Gwapo ng asawa mo at mabango. Saan mo naman niya nakilala? Maya-maya'y tanong nito at kinikilig pa. Huwag niya nang alamin. Paiwas niyang sagot kay Misha.
Ang apat pa niyang mga kaklase ay tila interesado rin. Kaso mas pinili niyang manahimik, nakakahiya yata, saka mahaba. Baka naman di na sila matapos sa ginagawa nila dahil sa mala MMK na drama ng buhay niya. Kaya itatago na lamang niya ang kwento nila ni Rizzy. Isa pa, pinapangalagaan niya ang reputasyon ni Rizzy, kaya isinipper niya ang bunganga niya. Naalog siya ni Misha. Sige na friend, sabihin mo na, tayo-tayo lang naman dito. Sabi nito at nilingunan nito ang dalawang lalaki. Yan dalawang yan, di naman yan chismoso. Wika pa nito nang makita si Greg at Simon na mukhang busy sa laptop. Ang kulit mo, gumawa na lang tayo. Wika niya, ibinalik niya sa monitor ang ginagawa. Si Misha naman humirit pa. Mabait ba ang parents niya? Sakto lang. Maiksing sagot niya at nananalangin na sana tumigil na ang mga ito sa pag-uusyoso kay Rizzy. Ayaw niya rin naman magsinungaling sa kagrupo kung bakit ba kasi sumama pa si Rizzy sa kanya. Sila tuloy ang pinag-uusapan ngayon. Mabuti sana kung sila yung normal na couple na nakikita niya sa school. Hindi siya magiging maramot. Kaso, si Rizzy Valderrama ang pinag-uusapan nila. Kung saan kahit ito ang tipid magkwento sa kanya ng tungkol sa personal nitong buhay. Ano pa nga bang alam niya bukod sa mayaman ito? Wala na. Oo, aaminin niya marahil perpektong lalaki si Rizzy pero maging asawa, questionable yon. Kung mahilig lang siyang magbilang ng pagkukulang, marami na siyang naisumbat dito. Kaya lang, di niya naman iniisip yon. Ang tanging alam lamang niya, mahal na niya si Rizzy. Kaya kahit mayroon siyang mga inahing sa asawa, baliwala yon. Sarap siguro magkaroon ng asawang kagaya ng asawa mo, no? Gwapo na, daks pa. Kinikilig na sabi ni Rona na halatang naiinggit sa kanya. Yung inggit na di naman tagus sa puso, na to the point sisirain nito ang reputasyon niya para hiwalayan siya ni Rizzy. Naku, huwag mo nang pangarapin na makatagpo ng kagaya ni Rizzy. Makahanap ka lang ng lalaki na mahal ka at palagi may oras sa'yo, sapat na yon. Wika niya dahil para sa kanya, quality time is the most. Siya nga pala sa Sabado, may lakad kami ng mga kaibigan ko. Nag-advance na siya magpaalam kay Rizzy. Baka kasi umuwi ito nang di niya inaasahan sa linggo. At wala ito nga abutan sa bahay nila. Sino ba kasama mo? Sila ba uli? Tukoy nito kina Simon. Oo, pupunta kami sa Baguio. Excited na sabi niya. First time niya kasi makakarating doon, kaya inagahan niya ang pagpapaalam kay Rizzy. Uuwi ako. Bigla siya napatingin sa mata ng asawa. Pero kahit narito ka, pwede ba akong sumama? First time ko lang kasi makakapunta roon, kaya sige na, pumayag ka na. Ungot niya rito, kasabay ng usal na sana payagan siya nito. Kaso malabo yata ang sagot ng asawa. Hayaan mo, ipapasyal din kita doon. Kailan ba tayo pupunta? Sa linggo rin ba? Excited niyang tanong. Ito na yata ang unang pagkakataon na may lalabas siya nito sa Santa Elena. Hindi pwede sa Sabado. Sa Sabado kasi darating yung mga inimport kong mga baka galing New Zealand. Gusto ko narito ako kapag dumating ang mga yon. Nanamlay bigla ang mukha niya sa tinura ni Rizzy. Magkaganon man, tinanggap na lang niya. Ganon nga talaga siguro kapag may asawa na. Dapat, laging top priority niya ito. Lalo na, minsan lang ito nauwi sa bahay nila. Naagaw ang pansin niya ng isang papel na nakapatong sa ibabaw ng kanilang mesita. Kulay ginto ito at nakalagay ang pangalan ng kumpanyang pagmamay-ari ng mga Valderrama Cargo Shipping Company. At wala sa loob na binuksan niya ito nang si Rizzy ay magtungo sa banyo. Invitation pala yon para sa 34th anniversary ng Valderrama Cargo Shipping Company. At nakita niya roon ang pangalan ng asawa na nakalagay sa posisyon nito bilang CEO. Ano yung tinitignan mo? Nito, kahit pa nakita nito na hawak ni Aliana ang sobre. Dahan-dahan yung ibinalik ni Aliana sa kinapapatungan nito. May party pala kayo, parang ang bongga. Baka naman pwede mo akong isabit kahit bilang alalay mo lang. Pabiro niyang sabi. Naglalaro sa isip niya kung anong pakiramdam ng makakapunta sa isang pagtitipon kung saan kasama ang pamilya nito. At bilang asawa nito, nararapat lang siguro na naroon din siya. Magandang pagkakataon para ipakilala siya sa pamilya nito bilang asawa. Tinawanan lang nito ang hiling niya. Yung tawa ba na bahaw na may kasamang diskriminasyon sa loob. Wala man itong sinabi, para ba nababasa niya ang mukha nito na hindi ka pwede ron dahil pang Santa Elena ka lang. Nagpatuloy si Rizzy sa pagbibihis nang di siya sinasagot.
Dahil ngayong araw kasi, nakatakda na naman ang pag-alis nito. Ayaw niyang ipilit kay Rizzy na isama siya nito. At ayaw naman niya itong tanungin kung bakit. Baka kasi sagutin siya nito na hindi niya magugustuhan. Di rin siya handa. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon, wala siyang halaga sa asawa. Wala siyang kapangyarihan na sumalungat o humiling ng kahit ano. At kapag kailangan nito ang katawan niya, ay doon lang siya nito pinupuntahan. Matapos nito magbihis, ay nagpaalam na siya sa kanya pabalik sa Maynila. Nagaksaya na lamang siya habang ini-scroll ang social media account niya. Hinahanap sa internet ang Valderrama Cargo Shipping Company. Lumabas doon ang iba't ibang event dito na palaging pinapangunahan ni Chairman, si Rosito Valderrama. At di mawala-wala sa tabi nito ang pamilya. Ang asawa nito na palagi nakadikit dito at dalawang anak nito na si Rihanna Valderrama at ang asawa niya. At mayroon pang umagaw na isang babae sa paningin niya, kung saan kasama ito sa pamilya ni Rizzy sa picture. Dito kabilang sa pamilya Valderrama, dahil anak ito ng senador sa bansa, na si Senator Abelardo, at ang babaeng kasama nito ay si Gwen Abelardo. Ayon sa pagsisiyasat pa niya, ay napipisil ng Doña Ignacia na ipakasal sa anak nitong si Rizzy Valderrama. Malamang, ito na naman ang magiging partner niya. Ani niya sa isip. Bagay sila. Sabi sa isip niya. Kaya ba di niya ako pinapakilala sa pamilya niya dahil kay Gwen? Dumating nga ang araw ng Miyerkules, ang grand anniversary ball ng kumpanya. Di man niya ito binabantayan, pero ito yung nakita niyang palabas sa balita pagbukas niya ng telebisyon. Si Gwen nga ang kadate ni Rizzy sa anniversary ng kumpanya. At may mga reporter pa na sadyang inimbita ng mga ito para sa special na okasyon na yon. At kabilang ang pamilya sa una na interview. Sir Rizzy, marami po nagsabi kung ilang taon na daw po ang inyong kumpanya ay siya ring edad nyo. Nangangahulugan po ba ito na lalagay na kayo sa tahimik kasama ang magandang binibining ito? Tukoy ng reporter kay Gwen. I don't want to rush anything. Lalo na marami akong bagay na kailangan pang trabahuhin. So wala pa akong time sa ganyang bagay. Very safe na sagot ni Rizzy. At ang ina naman nito ang pinalingan ng reporter. Ano po masasabi niyo, Ma'am Ignacia, sa sagot ng anak niyo? Di ako papayag, anak, na di mo pakasalan si Gwen sa lalong madaling panahon. Aba, gusto ko na magkaupo sa inyo. Kung wala kang time para sa kasal niyo, ako na ang gagawa ng lahat para makasal kayo. Pabirong sabi naman ng ginang kay Rizzy na tinawanan lang nito. Huwag mo akong tatawanan dyan, Rizzy. Because I tell you, ipapakasal kita dito sa katabi ko. Pabirong dagdag pa ni Doña Ignacia sa anak. At naaliw na binalingan ng reporter si Miss Gwen Abelardo. Ano po masasabi niyo, ma'am? Papayag naman po ba kayo? Oh, well, of course. Nakangiting tugon naman ni Gwen sa reporter na ang mata ay nakatingin ng pasimpleng nakasilip kay Rizzy na nasa gilid ni Doña Ignacia. Paano yan, sir? Mukhang wala kang kawala kay Doña Ignacia. Talagang wala. Either he like it or not, ipapakasal ko siya kay Gwen. Wala na akong ibang nakikita na karapat dapat sa anak ko kundi siya lamang. Ay kung mayroon man diyang umaasa sa anak ko, magtigil-tigil kayo. Huwag na kayong mag-ambisyon dahil tanging kay Miss Abelardo ko lang ibibigay ang posisyon na yon. Kahit pabiro ang pagkabato ni Doña Ignacia ng salitang yon, ngunit iba ang dating sa kanya. Para bang siya ang pinapatamaan nito at sapul na sapul siya. Di niya tuloy maiwasang makaramdam ng kaba at takot kung sakaling makakaharap niya ito. Napapaisip tuloy siya. Kaya ba hindi siya ni Rizzy madala sa Maynila dahil sa mayroon napipisil si Doña Ignacia na babae para sa kanya? Biglang sumakit ang dibdib sa kaalamang yon. Mali yata na minahal niya ito, pinagkatiwalaan at tinuring asawa. Hindi naman talaga sila bagay na dalawa. Malayo ang personalidad nila at antas ng pamumuhay nila sa isa't isa. Kung meron mang si Rizzy na gustuhan sa kanya, baka katawan niya lang yon. Mula kasi na magsama sila, wala siyang gaanong alam dito bukod sa alam niyang negosyante ito at dating amo ng kanyang tiyo. At wala rin ito nababanggit sa kanya about sa pamilya nito at kapag sinusubukan niya magtanong, iniiwasan yun ni Rizzy na sagutin. Kaya naman pakiramdam niya, oo, pinakasalan siya nito ngunit ayaw siya nitong ipasok sa pamilya ng mga Valderrama. At malamang alam na niya ang dahilan kung bakit. Dahil may nakatakda talagang babae kay Rizzy na tanggap ng pamilya nito at di siya yon. Ano namang laban niya sa model, mayaman at galing sa kilalang pamilya na si Gwen Abelardo. Isa lang siyang babae na napulot ni Rizzy sa Santa Elena.
Oo, pinakasalan nga siya, ngunit tila takot na takot itong ilantad siya sa mga tao. At ang Santa Elena ay lugar na tila naging kulungan na niya.